Kung ikaw natutuwa ka sa anak mo, gumaganda anak mo, pumupogi anak mo, asawa mo gumaganda, di ka ba natutuwa? Ang hirap pa sa atin, pag nagme-makeup asawa na ko, no? Sino pupuntahan mo? Ha? Eh, laki ka, no? Oh. Ang Lord, iba. No? Gusto ng Diyos nakikita kanyang masaya at lumalago sa ibinibigay niya sa'yo. Diba? Kasi kasabi ng Bible, dahil napagkatiwalaan ka sa kaunti, bibigyan kita ng mas marami. Kaya ano bang meron sa'yo at napagkatiwalaan ka sa kaunti, sabi ng Bible, I will put you in charge of many things. Dadami opportunity sa'yo. Mapagkatiwalaan ka lang muna sa isa. Naku, sa hina po ng amen ninyo. Sabi ko po, yung sideline mo, iisa lang. Pero napagkatiwalaan ka sa Diyos, iisa lang ang trabaho mo. Pero dahil naging tapat ka sa Diyos, sabi ng Bible, I will put you in charge of many things. Yung isa, pararamihin ko, sabi ng Panginoon. Kaya nakaraan, nag-usapan natin, ito, the power of fighting and giving. It opens the windows of heaven. No, dati, nakaraan, yung tithing, binubuksan niya pa lang ang kalangitan. Amen? Kaya alam mo na, pag hindi ka nag-tithes, wala kang giving na ginawa, naku, sarado talaga, kahit anong bukas mo. Wala talaga. Ito, sabi ng Bible, hindi niya binubukas yung door, ang binubukas na bintana. Kasi mas marami pong bintana kaysa pintuan. Sino po ditong bahay mo, mas marami pintuan kaysa bintana? Siyempre, na tayo ganun, no? Pastor, sobra ka, nakaka-open ka. Pastor, kasi yung bahay, yung bintana kasi, yung pinto kasi, kawayan-kawayan lang eh. Pwede na eh. Pero yung bintana, kailangan jealousy, kailangan, sliding, marami kang ek-ek pag bintana. Kaya, dinamihan ko pinto. Pero sa Bible, iba, mas marami, di ba? Pero basically speaking, mas marami pong bintana kaysa pintuan. Tignan mo kung gano'ng karaming ibubukas na bintana ang Diyos pag ikaw ay nagbigay. Kapigil mo, alam sa'yo, sa kanil mo, bubuksan ng Diyos ang kalangitan sa buhay mo. Sabihin mo sa kanil mo, ang gagawin mo lang, i-tithes mo ka ng meron ka. Kasi nga, sabi nga nakaraan, yung tithes kasi, pag binigyan ka ng Diyos, meron siya dyan. Hindi yan 100% kasi kaya nga sabi natin kanina, yung 100% na ibinibigay sa'yo ng Diyos, yung 10% kay Lord yan. Kaya nga ito pag-usapan natin, yung principle of stewardship. Kaya ang tanong, mapapagkatiwalaan ka ba? Mapapagkatiwalaan ka ba? Kasi yung isa, hindi na pagkatiwalaan, kinuha ng Diyos. Di ba mahirap yung ganito? Yung walang-wala ka na nga, nagkasakit ka pa. Hirap nun. Yung isa na nga lang ang trabaho mo, natanggal ka pa. Bakit absent ka ng absent? Ikaw rin na may kasalanan. Buhay pa po kayo mga kapatid. Mukhang inaantok, hindi pa tayo aircon ha. Mukha lang tayo naka-aircon. Kaya sabi dito, babasahin ko po, financial breakthrough is not just about receiving. Akala mo kasi, ang financial breakthrough, pag may tinanggap ka, ito, breakthrough, Lord. Salamat sa 100,000 breakthrough. Akala mo, financial breakthrough. Tandaan mo, hindi po sinabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, financial breakthrough is not just about receiving. Pakibasa po itong nasa baba. 1, 2, 3, basa. It's about managing what God has entrusted to us that it multiplies and overflows. Ang financial breakthrough pala, ganito yan. Yung kaya mong i-manage yung mga ibinibigay, pinagkakatiwala sa'yo ng Diyos. At hindi mo lang basta i-manage, kundi dumami at umapaw at naging pagpapala ka sa ibang tao. Na dati, ikaw lang umutang, pero ngayon, ikaw na nagbibigay. Ay, ayaw niyo pong magbibigay? Gusto niyo pong mangutang na lang talaga palagi? Ako, sabi ko, Lord, Panginoon, gumawa ko listahan ng na utangan ko pati tao, pati online, nilista ko na Ang dami nito Ang dami ko, totoo lang, ang dami kong tao na pag-utangan. Tahimik po kayo mga kapatid Mukhang mas marami sa inyo Ako nilista ko talaga, nilista ko yung petsa, kasi yung pangako kong date, yung twice a month na babayaran, once a week, once a month, dami. Sabi ng financial breakthrough na pala, it's all about managing what God has entrusted. Mga bagay na ibinigay niya at napagkatiwalaan ka. Yung pala financial breakthrough. Yung kahit kaunti ng pera mo, hindi na siya basta paramihan ng pera.
kundi magaling kang humawak ng ibinibigay sa ng Diyos. To us, so that it multiplies, it overflows. Kaya kahit ano ka, kahit alam mong wala kang pera, hindi mo kasi yung wala kang pera. Inuutangan ka pa nga eh. Talungin mo ang katabi mo. Tanin mo. Tanungin mo, pautang naman. Kasi bakit? Hindi halata sa kanya na walang-wala siya. Kasi nga, it's all about managing. Hindi siya receiving. Hindi tanggap ng tanggap ang financial breakthrough. Maraming pera ka ng bukas, thank you Lord. Pera ka mamaya, thank you Lord. Pero hindi yan yung tinatawag na financial breakthrough. Ang financial breakthrough na imamanage mo ng maayos. Hindi ka na-spread. Ito, para dito to, para dito to, para sa ganyan, para to, pang load, para to kay Mrs. na kailangan niya ng makeup pag umaalis siya. Ito, para kay Mrs. pang gasolina, pangbili ng pagkain, managing. Kaya sa Bible, hindi kanya tinuturo ang pagpalain, tinuturo kanya yung humawak. Amen? Kaya point number 1, God is the owner, we are stewards. Ang Diyos ang may-ari, katiwala lang talaga tayo. Ayaw niya maniwala, bigyan ko kayo ng verse. Tandaan niyo po point number 1, God is the owner, we are only stewards. Ang Diyos lahat may-ari, trabaho mo, buhay ng amo mo, negosyo mo, asawa mo, anak mo, oras mo, takas mo, pera mo, puso mo, lahat. Sabi ng Bible, God, He is the owner, God is the owner. We are only stewards. Bigyan ko kayo ng verse para maniwala po kayo. Sa Psalms 24 verse 1, everything belongs to God. Lahat ng bagay, pag-aari lang ng Diyos, katiwala ka lang talaga. Kaya, hindi mo pwede sabihin, akin to. Hindi, galing sa Diyos yan. Pinagkatiwala lang talaga sa'yo. Tahimik po kayo mga kapatid, ha? Amen? Kaya sabi mo huwag ka na tahimik, kapatid, ha? Huwag ka na tahimik. May amats ka ata, may amats. Ito lang po kayo, kagabi, nagpe-Facebook, sabi ko, ano ba itong Genuman na to? Ang papassionate na mga pumunta sa Genuman. Amen? Pero mas passionate ang mga pumunta ng church. Kaya, 24 verse 1, everything belongs to God. Siya ang may-ari, katiwala lang talaga tayo. Ang trabaho mo, pinagkatiwala lang ng Diyos. Kasi, kung sarado ang langit, kahit anong apply mo, hindi ka matatanggap. Amen. Kaya, sabi ng Bible, stewardship means managing what is not yours. Pagkakatiwala, pag-aayos ng mga bagay na hindi sa'yo. Ang trabaho hindi sa'yo yan. Ang sweldo mo hindi sa'yo yan. Diyos talaga nagbigay. Steward lang tayo. Katiwala lang lahat. Sabi mo, kapikit mo na malakas na gabi, katiwala lang tayong dalawa. Kumaga, manager tayo, manager. Amen? Ima-manage mo lang talaga. Amen? Kaya pakibasa po, 1, 2, 3, basa. The money in your hands, the time in your day, sa skills in your life, they all come from God. Yung pera mo sa iyong bulsa, sa iyong pera, hawak mo, sa business mo, trabaho mo, pinagkakitaan mo, the money in your hands, the time in your day, oras mo, sa isang araw, the skills in your life, magaling ka, thank you Lord. Talented ka, thank you Lord. Marami kang favor, thank you Lord. Sabi ng Bible, lahat ng yan galing sa Diyos. Kaya diba, nire-resolve ba natin ngayong umaga, lahat ng meron sa atin ay biyaya ng Diyos. Wala kang pag-aari, hindi mo deserve, pero binigyan tayo ng Diyos dahil mabuti at mabait si Lord sa atin. Kasi kung hindi siya mabuti, nung time na nagkasala ka, patay ka na. Pero bakit buhay ka pa rin? Kasi nga, mabuti si Lord. Kaya alam mo na ha, lahat ng bagay ay hindi galing sa'yo. Hindi sa'yo, mga manager lang tayo, steward, mga mabuting katiwala. Sample lang ko po kayo. Dahil hindi ko na po siya. If you borrow a friend's motorcycle, you take care of it extra carefully. Naghiram na po ba kayo ng motor mga kapatid nung wala pa kayong motor? Sabi dito, hindi ko na po siya, you take care of it extra carefully. Ginawa mo, nang hiniram mo yung motor, inayos mo pagdadrive. Iningatan mo, ginasolinahan mo, tapos bago mo isa-ulit, ginarawas mo. Meron po ba nang hiram sa'yo ng motor? Malinis lang hiniram, bilik sa'yo, marumi. Tapos nanghiram ulit, nanghiram ulit. Anong ginawa mo? Ay, hindi, gagamitin ko pa eh. Hindi mo na pinahiram.
Because it's not yours. Bro, bastos mo naman, no? Ikaw naman lang hiniram mo ng full tank, binalik mo empty. Sabi pa, parang sira ata motor mo, Brad. Kaya nangyari, ang ginawa mo, kaya ginawa sa'yo, hindi ka na pinahiram. Ganun din po ang principle sa Diyos. Kapag hindi ka na pagkatiwalaan, kinukuha ng Diyos talaga. Amen? Because it's not yours, that's the mindset we must have with God's resources. Yung mga binibigay niya, ingatan mo naman. Pera ng Diyos, ingatan mo naman. Huwag mo naman ipang-bisyo. Huwag mo naman ipang-sugal. Kasi manager lang tayo eh. Amen. Kapit mo alam mo, maging manager tayo. Maging mabuting katiwala. Kasi, yung mga bagay ginagawa mo ng pangit kaya pagkatiwalaan, kung hindi bibigay siya ng Diyos yan, habang buhay kang magigipit at habang buhay kang, wala, ganun lang. Kasi hindi na mabuting katiwala. Kaya, nandiyan po kayo, kapatid? Point number two. Ito faithfulness in small things leads to greater trust. Point number one, God is the owner, we are only steward. Sabi ko, tandaan ninyo eh. Point number two, faithfulness in small things leads to greater trust. Yung katapatan sa maliit na bagay, it leads to greater trust. Napagkatiwalaan ka sa kaunti, kaya nung gagawin, binigyan ka ng Diyos ng mas marami. At napansin mo, yung mga bagay na iningatan mo, dinagdagan ng Diyos. Dahil napagkatiwala ka sa isang trabaho, binigyan ka pa ng panibagong opportunity. Tapat ka sa oras, tapat ka sa Diyos, tapat ka sa Kanya, kaya ginawa niya, nagbigay siya ulit. Amen? Diba? Sabi ng Bible, bigyan kayo ng verse. Sabi ng Bible ito sa Luke chapter 16 verse 7. Pakibasa po, 1, 2, 3, basa. God tests us first in little things. Ang ginagawa ng Diyos, bago lumaki, ginagawa niya, kailangan niya i-test sa maliit na bagay. Amen? Kaya ang susi sa kagipitan, faithfulness. Katapatan sa Diyos. Kaya ako, alam mo, kaya nagturo kasi ako gipit din ako eh. Kaya pare-parehas tayong tinuturuan ng Diyos ngayong buwan ito na ang para pagpalain ka, may gagawin ka. Para pagpalain ka, hindi po sagot ang receiving. Ang kailangan mo, giving. Amen? Diba? Sample lang kayo. Ikaw ba sumeldo ka, pero hindi ka nagtrabaho? Hindi. Kalokohan yun. Parang ganito, boss, ano ka kakapasok mo ng peso, boss, 3 buwan, advance ko na. Hindi ka pumasok kinabukasan, demanda ka. Kaya, anong gagawin mo? Kaya ang Diyos may testing time. Kung maliit ang dumarating, itong word ng Lord, kung maliit ang dumarating ngayon, hindi siya, kumbaga yung tinatanggap ang laki. Kung ngayon, tinatanggap mo maliit, ay, sure, testing time. Testing time. Bulungan mo at mo. Testing time. Testing time. Yung dating 1,000 na, yung dating ibon, naging rojas. Yung dating green, ano ba yung green? Iba pala yung green. Ano pa bang green? Ano ba yung green? 200? Ano ba yung lawi? Yung agila? Ano bang kulay talaga yun? Hindi ko maalala. Ano ba kulay talaga yung 1,000? Ano ba kulay yun? Blue ba yun? Paningin ko green kasi. Wala siguro taga kong pera no, kaya may malabo mata natin. No? Kaya alam mo na, pagkaunti ang dumarating, testing time. Tinatest ka ng Diyos sa maliit na bagay. Kung ibibigay pa ng Diyos, testing muna. Amen. Sa 1 Corinthians, tumatahimik po kayo mga tete. Ito, context faithfulness is the key requirement to steward. Ang susi daw po, saan? Para mapagkatiwalaan ka is faithfulness. Pakita ko sa inyo mamaya. Ito, kaya many people ask for overflow, but God asks, ito, gusto mo na, sabi ng Lord, apaw, Lord, umaapaw, siksik, liglig, or maapaw. Pero ito ang tanong ng Diyos. Ano? But are you faithful with what I have already given you? Sa Tagalog po, ikaw ba, tapat ka ba sa binibigay ko sa iyo ngayon? Gusto mo ng siksik, liglig, umaapaw? Ang tanong, tapat ka ba sa binibigay ko ngayon? Amen. Sample lang po if you cannot handle 100 pesos properly,
Why would God entrust you with 100,000? Sample lang ko po kayo. Sample lang kayo. Di ba, ang tithes nga po is 10%. Sample lang ko po kayo, ha. 100 pesos. Pag sinunod sa 100 pesos, magkano po ang tithes lang 100 pesos? 10. Daling ibigay yan. Maliit ba eh? Amen? Nanginginig ba? Pastor, nanginginig pa? Saan yung ibigay? Kasi liit lang eh. Liit lang. Tama ha? Ano po ito? Sabi ng Bible ha, yung binibig, kasi alam mo, hindi siya yung 10 piso kay Lord John. 90 lang talaga sa'yo, yung 10% sa Diyos talaga. Palakihin natin, palakihin natin. Palakihin natin ha? Palakihin natin. 1,000, 1,000 po. Magkano po ang tithes pa 1,000? Ano po? 10 pesos? Oh! 100! O tanong, kaya pa ba? Kaya. Isa pa, para kaya pa. Talas pa. 1,000. Tanda ba, hindi to money ha, it's all about faithfulness. Kasi nga lahat na binigay sa Diyos, meron siyang portion dyan. Ibabalik mo lang para maging binhi ulit. 10,000 po, magkano po? 1,000. Kaya pa? Kaya po? Kaya pa? Ben! Mukhang masakit na yun laki natin 100,000 po, magkano po? 200. 10,000. Kaya pa ba? Sabi ng Bible gusto mo nang siksik ligit umaapaw. Pero ang tanong ng Diyos, faithful ka ba kung anong meron ka ngayon? Kasi kung hindi ka faithful kung anong meron ka ngayon, yan lang pa rin yun. Hindi magbabago. Yun kasi talaga ang principle ng Bible. Di ba? Kaya ito ang mundo, kaya kang pagpalain. Ang demonyo kaya kang pagpalain, pero walang contentment at satisfaction at kapayapaan. Ang Diyos kasi pag nagbigay ng pera, may kasamang kapayapaan. Makakatulog ka ng maayos, yung pera mo hindi para sa sakit karamdaman, at higit sa lahat, sayang-saya ka sa bawat meron na dumarating. Kaya alam mo na, pag may dumating, sumakit ulo mo, sumakit ang bewang mo, sex bomb, nako, sabi ko siya, hindi para sa Diyos yan, hindi galing sa Diyos yan. Amen? Ba't sumakit, biruin mo, ang pagpapala nga para paayusin ang pagramdam mo eh. Di ba, ang pagpapala mo, pag dumating, sumasaya pagramdam mo eh. Parang feeling mo okay lahat eh. Di ba nga, pag may pera ka, sarap mag-worship. Di ba yung Lord, I give you my heart, give you my soul. Pero mo lang ganun yun. Nilalagyan mo pa ng mga pag-ganon. Huwag niyo na pugayan sa Sede ha. Sa Sede kasi pag umakat, yun ka sa amin. Marami ko natulang kay Sede. Yung yun ka po, tsaka yung sa amin pinagsama niya. Magaling naman po mag-is mga bro. Mamaya, sabihin ko naman to, yung ATM ko. Baka hindi na siguro papayag. Na siguro dito, ano yung ATM na joke, no? Kasi kumita na nung Wednesday. Kaya alam mo na ha, ang Diyos hindi siya lumalaki kapag hindi ka napagkatiwalaan sa maliit. Kaya balik ko yung verse kanina. Okay? Ito, faithfulness is the key. Sabi ng Bible, God tests us first in little things. Diba? Faithfulness is the key. Requirements of a steward. Ito ba? Ito, tanong. Promotion comes only after proven stewardship. Lumalaki ang blessing mo kapag napatunayang mapapagkatiwalaan ka. Amen? Diba? Kailan ka na-promote? Kung napagkatiwalaan ka. Kailan nag-salary increase ka? Nung nakita ng boss mo, mapapagkatiwalaan ka. Kailan ka naging OIC? Nung napagkatiwalaan ka. Kasi walang makakatibag sa'yo. Iba yung sip-sip ha? Iba yung kasipsipan. Alam mo yung kasipsipan? Yung sumbong ng sumbong. May nakatrabaho ba kayo? Kala mo may araw ng kumpanya? Kala mo nag-apply ka? May umarap sa, anong applyan mo? Engineer. Hindi ka tanggap. Kala mo yung pala empleyado lang din. Kaya, tandaan po ito, ang promotion comes only after proven stewardship. Lumalaki blessing mo kapag napatunayan Diyos na kaya na at papapagkatiwalaan ka na. Kaya principle number 3, ito, multiply, don't bury. Paramihin mo. May binigay sa Diyos, paramihin mo.
Huwag mong ilibing. Alam mo ilibing? Yung wala ka man lang attitude ng, wala ka man lang attitude ng goodness o kabutihan. Paliwanag ko sa inyo mamaya. Sabi ng Matthew chapter verse 25, ito, two servants multiplied their talents. Ano ginawa? Ginamit nila yung binigay ng Diyos, yung limang bag of goals, 2 bags of goals, ginamit nila at nag-multiply na doble. Sabi ito, but one servant buried because of fear. Kaya siguro ayaw mong gamitin kasi natatakot ka, baka maubos. Amen? Nasubukan na po ba yan? Yung last money mo na, tapos nangusap sa'yo si Lord, anak, bigay mo yan sa katabi mo. Kasi may pangangailangan siya. Meron na po ba kang ganyan sa buhay ninyo? Yung nakonbik ka, na sabi sa'yo, anak, may parang hindi to si Lord, pakiramdam ko lang to. Pero di ba si Lord pala, ako na nagsasabi, si Lord po yan. Di ba may nakausap ka? Hindi naman siya nagsasabi ng pangangailangan niya, pero may nararamdaman ka dapat mong ibigay. I tell you, kung sabihin, hindi po yan guni-guni. Si Lord po yan. Anong nangyari po? Takot kang ibigay kasi, baka, Pastor, paano naman ako? Siya meron, paano naman ako? Tandaan mo, bahala ang Diyos sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Kaya kung hindi ka nagtatapat, bahala ka sa buhay mo. Pero pag nagtatapat ka, bahala ang Diyos sa iyo. Kaya sabihin mo sa iyo, bahala ang Diyos sa iyo. Sa pamilya mo, bahala si Lord. Finance mo, bahala si Lord. Kaya ito, God is pleased is not pleased with wasted opportunities. Ayaw niya nung may nasasayang. Yung sweldo mo nasayang, na-scam na po ba kayo mo? Sayang. Amen? Yung bumili ka, akala mo imported, damit, pag dumating hanging blouse pala, lumiliit pa sa pag nilalabahan, akala mo branded. Yung bumili ka nga ng oversize para hindi mahalata yung bilbil mo eh. Pero nung nilabahan mo, umurong, China pala. Tapos sabi mo ng, para makalasot lang, style. Nainitan kasi ako eh. Gusto ko nakikita sa usawa ng balot ko. Kaya, God is not pleased with wasted opportunities. Ayaw niya nung masasayang. Pero ba yung presyo pang branded, pero dumating China. Kami nga, na-scam kami. Yung time na umorder po kami na sabi na, okay, maganda to, stainless na tanggal, stainless. Kasi kita na sa picture, stainless eh. Hindi pa ako umorder na, hindi ako umorder. Alam niyo na, kung sino yun? Nasa dito. Sabi ko, stainless. Sabi ko, okay to, maganda to, para pag naggumagawa ng cake, magandang haluan to. Dumating ba naman, ganyan nakakarampo to. Nawawala na nga ngayon eh. Stainless na mangkok namin na ganyan. Sa pulo klase to, ang expectation namin planggan ng stainless. Ang dumating mangkok, sayang. Pero ang presyo niya, pangmalakihan, sayang. Tama ha? Isa pang sayang. Yung nangusap sa Lord, ibigay mo, hindi mo pinansin, kasi akala mo guni-guni, sayang. Pagpaplain ka sana ng Diyos, kung ibigay mo. Amen? 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 Humingi na po, amen? Amen po ba? Palapakan ko ng Lord. Kaya mo na, ayaw ng Diyos ng sayang. Ito ba? He expect growth, increase, and multiplication. Ang gusto ng Diyos, pag pinagpapala ka, nag-i-increase. May growth. May multiplication. Kaya, pag may dumating at ganun pa rin, siguro walang growth, walang increase, walang multiplication. Pero ito napapansin niyo po, ito maganda sa spiritual, no? Kahit yung sweldo mo, paulit-ulit lang, nagkakasya naman eh. Sumusobra pa nga minsan eh. Bakit? Naging tapat ka sa buhay mo. At hindi mo napapansin, natutuwa na pa si Lord at bahala siya sa atin. Kaya ito, this applies saan? To money, your time, relationship, and ministry opportunities. Saan daw tumaan yung stewardship po? Saan daw ma-apply? Sa iyong pera. Sa iyong oras. Sa pala po kayo. Sinong umuubos sa oras ninyo? Baka gabi na nagpe-Facebook pa rin kayo. Baka 3 a.m. na, nagpe-Facebook ka pa rin. Kumusta yung oras mo sa Diyos? Hindi ako nagpe-Facebook, basta ang ginagawa mo? Twitter. Hindi ako nagpita basta Thread. Instagram. Ubos ang oras mo kakaganon.
Kaya alam niyo mo na, mapagkatiwalaan sa oras. Relationship, sa relasyon sa buhay, pamilya. Anong? Nakapag-invest ka ng time sa mga kaibigan mo, kumusta naman ang pamilya mo? Na-treat mo ang barkada mo? Kumusta naman ang mga magulang mo? Nailabas mo ba? Halika rin muna dito. Mama, papa, dali, tara dito, kain tayo. Kain tayo sa labas. Pero kahit sa labas lang naman ang bahay yun, pero kain tayo. Kahit sa labas. Diba? Bakit? Your relationship. I-apply mo. Dapat tayo sa Ministry of Fortune. Kasi alam mo bakit marami pong tao walang magulang pero may magulang ka. Maraming tao walang anak pero may anak ka. Maraming tao po ay tawag dito nag-iisa gustong mag-asawa pero hindi makapag-asawa. Pogi naman. Pero tayo, pogi rin. Maganda rin naman. Pero may asawa. Salamat sa Diyos. Plus from money, your time, relationship, and ministry opportunities. Napag-double. Kaya point number 4, stewardship unlocks promotion, joy, and overflow. Yung managing o pagtitiwala sa inyo, it unlocks promotion. Alam mo na, pag napagtatiwala ka sa kaunti, bibigyan ka ng Diyos sa mas marami. Kaya kapag hindi ka pagtitiwala sa kaunti, nako, it stays the same. Ganun pa rin. Stress pa rin, ganun pa rin. At mahirap pa rin. Joy and overflow. Yung kahit maliitan dumarating, sayang-saya ka. Amen. May kausap mo mga kapatid. Kaya sa 25 verse 21, the faithful steward was promoted and invited to share in master's joy. Yung mapagkakatiwalaan daw po na tao, na alagad, was promoted. Yung binigyan ng 5, na umana ng 5, pinagkatiwalaan ng mas marami to share in the master's joy. Kaya natutuwa ang Lord pag gumaganda ka. Umaayos ka, gumaganda buhay mo, yung mayaman ka, at sila umaangat ang level ng buhay. Ba't kalooban ng Diyos yan? Amen? Kaya yung asawa mo, pagandahin mo. Kalooban ng Diyos, pagandahin mo asawa mo. Amen? Hindi, pastor. Baka makatingin ng ibang lalaki sa asawa ko. Hindi, kalooban. Guni-guni mo lang yan. Kalooban ng Diyos, pagandahin mo asawa mo. Sayang, pastor. Wala dito yung asawa ko. Hindi yan narinig yan. Salamat. Buti nga, wala yung misis ko dito Nandun po Sana hindi siya wala ba tayong live? Buti hindi siya nag-live. Hindi narinig yung sinabi ko. Kalooban ng Diyos na paganda masama mo. Anak mo, bilisan mo na maayos. Kalooban ng Diyos yan. Amen. Kaya overflow is not just about more money. Yo, Lord, pera. Akala mo, ang overflow is all about money. Pero hindi. It's about greater responsibility, deeper joy, and kingdom impact. Ano ba Narinig mo sinabi ko, Shani? Hindi narinig. Thank you, Lord. Salamat. Kaya, ang more money is all about greater responsibility. Pag lumalaki pera mo, ay lumalaki rin ang responsibilidad. Amen? Tapos pag nung lumaki pera mo, dumami rin gastos. Dati hindi mo naman gusto ng iPhone, ngayon iPhone. Kaya ikaw nag-iPay. Diba? Kaya pag marami kang pera, masaya. Pero it's all about greater responsibility. Lumarap din ang responsibilidad. Dumadami konsumo, dumadami ang needs, at it's like deeper joy. Yung kahit ano man dumating, masaya ka pa rin. And kingdom impact. Biruin mo, mabait ka sa katrabaho mo, ka-churchmate mo, hindi ka mabait. Amen? Amen po ba? May kausap mo ditong alam niyang yayaman sa Sunday. Kailangan mo mapagkatiwalaan ng Diyos. It's all about stewardship, pagkakatiwala. Sabi ng Bible, when God sees you can be trusted, He enlarges your territory. Kaya pag nakita ng Diyos, pwede na to. Lalakihan ko na at ibibigay. Amen? Amen? Amen po ba? Ito hindi ako may sabi kapag nakita ng Diyos, mapagkatiwalaan ka, sabi ng Lord, He enlarges your territory. Dumarami opportunities, mamimili ka na ngayon. Kumbaga, anong gusto mong trabaho? Yung per oras o per day? Mamimili ka na. Bakit? Napagkatiwalaan nga ng Diyos. Amen? Malay mo, hindi ka lang habang buhay dito sa kiwit. Amen. Amen? Malay mo.
Oh. Ito ha, nag-declare ko sa'yo, malay mo, hindi ka lang paka dito. Baka ikaw ipupunta ibang bansa ng Diyos. Bakit? Napagkatiwala ka kasi. Pero tandaan niyo po ito, ang promised land, hindi lugar na gusto mong puntahan, kundi ang promised land, lugar kung nasaan nandun pa rin si Lord. Aanhin mo abroad, hindi ka naman nag-church doon. Marami nakitang ganyan, pumunta ng abroad, sabi niya, Pastor, pag pinagpala ko ng Diyos, hindi kita makakalimutan. Nakapunta ng abroad, nakalimutan na ako. In-unfriend nga ako eh. Hindi na ako nag-unfriend. Di ba? Marami ganun, no? Pag nakita ng Diyos, pwede na. Pag nagkawalaan na, papalakihin niya namang meron sa'yo. Oh, malapit na ako magtapos ha, kaya practical application. Nakailang oras na ako. 47 minutes pa lang po ako ha. Ito ha, kaya ito, practical application. Tuturuan kayo ng Bible ha. Kaya sabi ko ng Bible yun lang sa spiritual. Practical din. Number 1, anong gagawin mo sa binigay ng Diyos? Number 1, plan. Sabi mo, plano. Paano ba, Pastor? Ito, budget, track expenses, and be intentional with resources. Ang plano, budgeting. May tatanggap pa sa sweldo mo. Budget. Track expense, track expenses, ilista mo saan napupunta yung mga gastos mo. And be intentional with resources. Ano ba yung sabihin ng be intentional with resources? Iba yung sabihin niya. Gamitin ang ipinagkaloob ng Diyos ng may layunin, direksyon, at pananagutan. Yung pala, pag binigyan ka ng Diyos, it's all about responsibility. Kaya, budget ka. Pag may natanggap kang sweldo, budget. Track expenses. Tingnan mo kung saan napupunta yung sweldo mo. And be intentional with resources. Lord, ito binigay mo sa akin, pananagutan ko ito. Gawin mo sa mga bagay na may layunin, may purpose. Okay ha? Number 2. Ito, live below your means. Alam mo yung live below your means? Gumastos ng hindi lagpas sa kakayahan. Ano sabihin na? Spending less than what you earn, so you have room to save and invest. Tuturo ka ng Diyos, live below your means. Tanong nga. Ito ba, meron po ba kayo, naalik na po ba kayo sa pag-add to cart? Yung bawat araw meron kang may dumarating na parcel. Kilala ka na nga ng rider eh. Alam niya kung ano oras ka darating. Alam niya kung paano tumiming. Ay, hindi, wala pa dito si Jambi, mamaya pa itong hapon. Di ba? Live below your means. Kumbaga, kung 1,000 lang yung pera mo, live below, ibaba mo doon sa 1,000 yung gastos mo. Sample lang ko kayo ha. Nakakita na po ba kayo ng tao na 10,000 sweldo sa isang buwan, pero naka-iPhone, binabayaran. Naka-iPhone, naka-motor, hulugan. Mautang pa sa GCash, hulugan. They live above their means. Kaya nag-record, sarado at ang langit. Mali! Namuhay kasing lagpas doon sa abilidad mo. Diba? Ito na naman, sinisingil na naman ako. Kasi nga, namuhay ka kasi na lagpas doon sa iyong kakayahan. Amen. Alam mo na ha, kaya ano gagawin mo? Ito. Avoid debt and practice contentment. Iwasan mo mga utang pag hindi kailangan. Kasi alam ko lang may utang kayo eh. Ano mo, may utang ka ba? Tanong, may utang ka ba? Sakit sa ulo lang. Sakit sa ulo, di ba? Biruin mo, dati, every katapusan lang. Ngayon, every 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga 15 ito, binabayaran ka eh. Araw-araw. Sakit sa ulo. Kaya avoid debt and practice contentment. Lord, gusto ko ng iPhone. Pero, ayoko muna. Realme muna ako, Realme. Total, ang Realme naman, meron namang filter. Men, Lord,
Ayoko muna magmotor na branded, rusin mo na ako. Below your means. Kung ano lang yung kaya pa. Amen? Ito po yung nangyari po sa parable of talents. Isa po yung isa po binaon niya. Bakit? Natakot siya eh. Hindi tumukas na baka magalit si Lord pag bumalik at baka mawaldas. Ganun din po yun. Tinuturuan ka ng Diyos na na live below your means. Buwasan mo at practice contentment. Metang pero Lord, maraming salamat. At alam ko Lord, yung binigay mo sa akin, hindi lang sa akin to. Sa'yo rin ito. Stewardship. Okay? Hindi po yung kapatid? Okay pala, matatapos na po ako. Number 3. Diba? Hindi lahat ng kita ay ubos agad. Kundi marunong magtabi at mag-control. Kontrolin mo. Diba? Kung hindi mo makontrol sarili mo, no? Tanggalin mo cellphone mo. Amen? 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 Di ba ba uy, may bago Naka-sale. Add to cart. Rico. Diba? Yung, biruin mo umorder ito mo isa pansayang. Umorder na ba kayo ng hindi kasya sa inyo? Ako naka-order sabi ko, kasi itong na-order ko na to. Kala ko kasi, dati kasi, ako po 29 lang yun. Ako 29 yung waist. Umorder ako pantalon, 29. 32 na pala ako. Sayang. Sabi ko, ano gagawin ko dito? Short. Amen? Kapagin mo alam mo na ha. Practicality. Practical. Amen? Mukhang galit pa tayo kayo, mga kapatid Tapos na to. Number 3. Activate generosity. Maging mapagbigay. Amen? Sabi ko sa'yo, ang susi sa kagipitan, maging mapagbigay. Si Lord, nung gipit na gipit si Lord, 5 tinapay, 2 isda, dumami. Napakain ang 5,000 tao. Puwera pa ang anak at asawa. Kaya ito, ano yung sabi niya? Tithing and giving, keep your heart open to God. Ginagamot niya yung greediness. Ayun palang ang practice ng tithing. It activate your generous heart. Ina-activate niya yung puso mo. Mapagbigay ka naman eh. Ang problema nga, yung testing time nga kasi, hindi yung meron ka, kundi yung time na wala ka. Amen ha? Kasi pag meron ka, blessing yun eh. Wala ka sa testing. Yung testing time, yung time na walang-wala ka at gipit na gipit ka. Yun yung testing time. Activate generosity. Pang-apat at pang-uli. Sabi dito, nurture skills. Ano ba ito ibig sabihin, Pastor? Improve yourself, develop new abilities, and grow financially. Mag-invest, mag-save. Amen? Hindi lahat pa ng sweldo inuubos. Alam ko naman po, lahat ng sweldo na uubos. Pero practicein niyo po, magtabi. Alam mo, sa 100, tabi ko itong 20 para to sa araw ng bukas. 20. Hanggang 80 lang ako, hanggang 80 lang. Hindi, mali. Yung 10 para kay Lord. Yung 70, ito, para to sa amin. Yung, tama ba? Yung 20, tabi ko to, para sa sunod na araw. Improve yourself. Yung dati hindi ka marunong, ngayon dapat marunong ka na. Yun ang ina-expect ng Diyos. Binigyan ka niya, at pag dumating siya ulit, hahanapin niya, nasaan na yung mga pinagkatiwalang sa inyo. Yun po yun. Develop new abilities and grow financially. Hindi pa kayo mga kapatid? Pang-5, obey the Holy Spirit. Practically, obey the Holy Spirit. Paano ito, Pastor? Prompt obedience in small things lead to big blessing. Kaya nga ito sabi ko sa inyo, pag nararamdaman mo, dapat mong ibigay sa mga tao na nakausap mo, bigay mo, wag ka na mag-isip. Amen. Amen? Kaya po ang kalaban po ng puso, isip eh. Kaya ikaw naniniwala ka sa tanong na, Pastor, pag ako anong gagamitin ko? Utak ko o puso ko? Hindi ko alam sa'yo. Ano ba ginagamit mo? Amen? Eh sabi naman, obey the Holy Spirit. Di ba? Naniniwala sa katanig kay si Tandingan, sino ang pipiliin ko? Yung mahal ko o mahal ako? Unggoy, hindi pag-ibig yan. Ang pag-ibig po, balance. Iniibig at umiibig. Pero mo ibig, hindi ka nga mahal, ibigin mo. Tapos, sino ang pipiliin ko?
Tuwan-tuwa ka pa, hindi nga balanse yon. Nakuha ko naman yung notes ko, no? Kaya from obedient in small things lead to big blessings. Kaya, pag nararamdaman, Lord, ano ba ito? Ibibigay ko ba ito, Lord? Di ba may ganito kayo minsan? Hindi ka mapakali. Ibibigay ko ba ito, Lord? Hindi. Ibibigay ko ba? Talaga eh. Kasi pag binigay ko ito, bahala ka na, Lord. Wala talaga, ayoko muna. Ang dami mo, nag-iisip ka kasi. Yung puso mo gusto magbigay, isip mo, hindi, sayang eh. Pero naman mas sayang, kaya nga sabi ng Diyos, sayang yung opportunity na dapat pinagpala ka ng Diyos kung naibigay mo. Oh, amen? Kaya obeying God immediately, kaya sabi ko, obey God immediately, huwag ka na mag-isip. Amen. Completely and joyfully. Amen? Kaya ito, kaya declaration of faith. Ito, sabi, pakibasa po, 1, 2, 3, basa. God is the owner, I'm a steward. Ang Diyos ang may-ari, katiwala lang ako. Pag binigyan ka ng pera ng Diyos, oras, relationship, opportunities, galing sa Lord, yan lahat, steward lang tayo, katiwala. Ito pa, ito, pakibasa po, 1, 2, 3, basa. I will be faithful in little, and God will entrust me with much. Declare mo yan, Lord, na pagkatiwalaan mo sa konti, kaya mapapagkatiwalaan mo na ako sa mas marami. Declare mo pala, Lord, Panginoon, pagpalain niyo buong araw. Declare mo palagi. Amen? Pangatlo. Ito. Kaya, pakibasa. Mas malakas. 1, 2, 3, basa. What I manage faithfully, God will multiply for His glory. Kaya pag napagkatiwala ka sa mga bagay na maliit at naging tapat ka, sabi ng Bible, para kamihin ng Diyos yun para sa kanyang kapurihan. Amen? At ito ang aking panghuli. Overflow doesn't happen by accident. It comes as a reward for faithful stewardship. Ang overflow hindi siya dumarating ng kusa. Ang kailangan niya ay maging, isa po yung reward ng mga taong mapagkakatiwalaan. Hindi siya parang magic. Uy, ito na. Hindi. Sabi ng Bible, it comes as a reward for faithful stewardship. Pagpapalain ka Diyos, bakit? Naging faithful tayo. Kaya God is looking for men and women He can trust. Naghahanap si Lord, kagaya ng sa Matthew 25, verse 14-21. Naghanap si Lord ng mga taong mapagkakatiwalaan. Kaya kung tanong ko sa inyo kagali, meron bang mapapagkatiwalaan dito? God is looking for men and women He can trust. Naghahanap siya ng taong mapagkakatiwalaan. Sana available ka. Ito, ang question ay hindi ganito. The question there is not, do you want more? Di ba sabi mo, sabi ng mga, ng mga presider at mga announcer, do you want more? Sabi mo, Amen! Presider, di ba? Do you want more? More? Give more. Pero mali, hindi po yung tanong. The question there is not, do you want more? Ang tanong, at ito magtatapos, ito ang tanong, but rather, can you be faithful with what you already have? Ito ang tanong, magtatapat ka ba kaya sa Lord kung anong meron ka lang ngayon? Kapos, kaunti. Ito tanong ng Diyos. Hindi do you want more eh. Ang tanong niya, mapagkatiwala ka ba kung anong meron ka ngayon? Kaya ba? Kung kaya, ikaw ang hinahanap ng Diyos. Amen? Kaya tanda po ito napagkatiwala ka sa konti, pagkakatiwala ka sa mas marami. Amen? Tayo